Kinasuhan na ng ombudsman ng pandarambong o plunder si Senator Rodante Marcoleta. Kaugnayan ng pagtanggap niya ng milyon-milyong pisong donasyon noong kongresista pa siya. Bukod pa sa plunder, nahaharap din si Marcoleta sa kasong may kinalaman sa pagtanggap ng regalo ng isang public official mula sa pribadong individual. Live mula sa Sandigan Bayan, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, ngayong may kaso na, may impormasyon naman ba kung kailan ilalabas ang warrant of arrest laban kay Senator Marcoleta? Cheryl, sa mga oras na ito ay wala pa ring inalalabas na warrant of arrest ang Sandigan Bayan para nga yan sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46. Pero kahit na wala pang warrant na inilalabas ang korte ay kapuna-puna naman yung latag ng pulis sa loob at paligid ng Sandigan Bayan. 3 araw nagrally ang Iglesia ni Cristo para suportahan si Senator Rodante Marcoleta pero hindi natinag niyan ang ombudsman. Ngayong araw, formal nang nagsampa ang Office of the Ombudsman ng 3 counts ng plunder laban kay Marcoleta. Bukod pa yan sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 o pagtanggap ng regalo ng isang public official mula sa pribadong individual. Umiikot ang kaso sa 75 million pesos na campaign donations na tinanggap umano niya bago ang campaign period para sa 2025 elections. Kasama rin kinasuhan ng 3 donor na sina dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Batay sa donor's tax returns, nasa 30 million ang donasyon na ibinigay ni Defensor kay Marcoleta, habang 25 million naman ang nagmula kay Espiritu at 20 million naman mula kay Viray. Ang mga donasyong yan ay hindi idineklara ni Marcoleta sa kanyang sose at salin. Isa pang mahalagang punto, nang matanggap ang pera, kongresista pa si Marcoleta ng Sagip Party List. Ayon sa ombudsman, bilang public official noon, hindi siya dapat tumanggap ng donasyon mula sa pribadong individual. Non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder, habang bailable naman ang paglabag sa Presidential Decree 46. Ayon pa sa ombudsman, hindi naging madali ang desisyong kasuhan ng senador pero malinaw raw ang basihan ng kanilang kaso. Dagdag pa ng ombudsman, maaaring mahalagang pagpapahalaga ang utang na loob sa kulturang Pilipino pero hindi raw ito pwedeng manaig sa pananagutan ng isang opisyal ng gobyerno. Balikan natin kung paano nagsimula ang lahat. Noong November 2025 sa isang TV interview, inamin mismo ni Marcoleta na tumanggap siya ng milyong-milyong pisong campaign donations mula sa kanyang mga kaibigan. Ayon pa sa senador, ang sabi umano ng mga donor, huwag i-disclose ang kanilang pangalan. Noong March 2026, isinara ng COMELEC ang election offense investigation dahil wala raw sapat na ebidensya ng paglabag sa Omnibus Election Code. Pero ipinagpatuloy naman ng Office of the Ombudsman ang sarili nilang investigasyon hanggang sa irekomenda nitong kasuhan ng plunder si Marcoleta. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Habang nagpapatuloy ang matinding debate ng publiko, iginiit naman ng ombudsman na nirerespeto nila ang karapatan ng sinuman na mag-rally at magpahayag ng opinyon. Sa ngayon, nananatili ang presumption of innocence si Senator Marcoleta habang dinidinig ang kanyang kaso sa Sandigan Bayan. Samantala, 3rd Division na Sandigan Bayan ang hawak ng kasong plunder laban sa senador. Nasa 4th Division naman ang kay Defensor, 1st Division ang kay Viray at 6th Division kay Espiritu. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng bagong pahayag ang mga kinasuhan. Cheryl, kaninang hapon ay naka-live itong si Senator Marcoleta sa programa ng INC pero hindi siya nagbigay ng anumang reaksyon kaugnay nga dito sa pagkakasampa ng kaso laban sa kanya. Samantala, binigyan din ng ombudsman na magkahiwalay na araw daw noong January 2025 natanggap ni Marcoleta itong donasyon at lumalabas din daw na nagsabwatan umano sina Marcoleta at kanyang donor sa pagtatago ng tunay na intensyon nitong 75 million pesos na donasyon. Naghain lamang daw ng donor's tax returns ang tatlo halos isang taon matapos nga maibigay itong pera kay Marcoleta. Cheryl. Camille, paano makakaapekto ang kasong ito ni Senator Marcoleta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte?
Cheryl, posibleng patawan ng preventive suspension si Senator Marcoleta. Alinsunod yan sa paglabagan ng anti-plunder law, pero hindi naman yan otomatiko na ipapataw agad, no, Cheryl, dahil hihingan pa rin ng korte ng eksplanasyon at position paper ang kampo ni Marcoleta para nga depensahan yung kanilang panig kung bakit karapat-dapat na hindi siya patawan ng preventive suspension. Kung sakali man na magdesisyon ang korte na siya ay suspindihin, ay hindi maaaring makapag-participate itong si Senador Marcoleta sa anumang Senate proceedings. Cheryl. May impormasyon na ba kung nasaan ngayon si Senator Marcoleta? Cheryl, sa ngayon, yan yung sinisikap nga nating alamin mula sa kanyang kampo. Pero kanina, Cheryl, ay may ilang mga abogado na kinatawan umano nitong ni Senator Marcoleta ang nagtungo nga dito sa Sandigan Bayan, pero tumanggi sila magbigay ng anumang kumpirmasyon at pahayag kung nasaan ang lokasyon nga sa mga oras na ito ni Senador Marcoleta. Cheryl. May sagot naman ba yung kampo rin ng mga nag-donate kay Senator Marcoleta gaya ni Mike Defensor? Cheryl, gaya nga ni Senator Marcoleta ay wala pa rin silang inilalabas na pahayag tungkol dito at wala rin tayong impormasyon tungkol sa kanilang mga representative o legal counsel. Pero ang sa nakita lang natin nga kanina ay tanging representative lamang ni Senator Marcoleta yung nagtungo rito para nga humingi ng impormasyon. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.